2010 nang aking makilala ang dalaga na itago na lang natin sa pangalang Ana. Sabi niya sa akin siya raw ay isang private nurse na nagtatrabaho sa isang mayaman na pamilya sa Manila. Nakilala ko naman si Ana dahil sa jowa ng aking katrabaho na kahit na noong una kung kita kay Ana ay hindi ko naman siya pinansin. Naitanong ko sa aking katrabaho kung sino yung kasama ng kanyang jowa at sagot niya sa akin kaibigan daw ng jowa niya. Sabi ko naman kunin niya ang number para double date kami pag minsan. Pero kinantsaban ako ng aking katrabaho dahil sa itsura ni Ana. Nasa 5'6" ang height, chubby, morena na magulo ang buhok noong aking makita. Na ang pagkakasabi pa sa akin ng aking katrabaho, yun ba ang trip kong babae? Kadiri? Sagot ko naman, yun nga ang masarap yung kadiri. Inabot din ng isang linggo bago na sa akin ang number ni Ana. Na noon namang aking i-text ay nag-reply kaagad. Doon ko na nga nalaman na Ana ang kanyang pangalan. Siya raw ay isang private nurse na hindi ko naman alam kung maniniwala ako o hindi dahil mas malapit sa kasambahay ang kanyang itsura. Hinayaan ko na yon ang importante, bagong putahe yon. Nagtatrabaho ako noon sa isang kilalang pagawaan ng hotdog at doon ko nalaman na malapit lamang pala sa aking pinapasukan ang inuuwian ni Ana. Sinikap ko na bago kami magkita ni Ana ay jowa ko na siya. At depende na sa amin kung itutuloy pa namin after namin mag-meet up. Pumayag naman si Ana at naganap ang una naming pagkikita. Siya nga iyon, yung kaibigan ng jowa ng katrabaho ko. And after naman namin magkita ay napagpasyahan namin. Natutuhanin na ang pagiging magjowa namin. Going strong, ika nga ng mga in love. At bumilang ng ilang buwan bago ulit kami nagkita. Pero sa pagkakataon na iyon ay napapayag ko si Ana na sa bahay na matulog. Ang sa akin naman ay nagbabaka sakali lang. Katulad lang din ng normal na buhay, mga normal na desisyon. Wala namang mawawala kung aking susubukan. Bukod doon, wala namang ibang nakakaalam na sumubok ako. Ang maganda, kahit ako lang at si Ana ang nakakaalam ay napapayag ko siya. At sa bagay na iyon, ay hindi ako nahirapan. Habang hinihintay ko ang araw ng day off ni Ana, pakiramdam ko ay daig ko pa ang naghihintay ng Pasko at Bagong Taon. Na kung iisipin ay parehong-pareho ang nagaganap. May pagkahanda, may excitement, kainan at higit sa lahat, putukan. Hindi dahil excited ako ay wala akong jowa. At ang totoo niyan, kung sa buhay may asawa, kabit ko na si Ana. Pero dahil jowa pa lang naman, sabihin na lang nating siya ay number 2. At habang paparating ang nakatakdang araw, para sa aming muli ay pagkikita, kulang na lang ay general cleaning ko na ang bahay. Alam niyo yung puro healthy foods ang aking kinakain? Para akong lalaban ng marathon na milyon ang premyo. Meron kasi kaming mga napag-usapan sa chat na lalong nagbigay ng gana sa akin. Bukod doon dahil nagkita na kami, I tell you boy, kahit ikaw ang nasa kalagayan ko, magre-ready ka din. Wala naman akong iniisip na baka niloloko lang niya ako. Dahil bilang isang lalaki, alam ko sa aking sarili na may dahilan si Ana para magustuhan ako. Bukod sa may regular akong trabaho, may itsura din naman akong lalaki at maputi. At halos kasing height ko si Ana, 5'6". Dumating ang araw ng aming pagkikita. Umaga pa lang ay inip na ako. At kung pwede ko lang hilahin ang umaga papunta sa tanghali at ang tanghali papunta sa hapon, ay ginawa ko na. Bandang alas 4 ng hapon ay nagpunta na ako sa lugar kung saan ay napagkasunduan namin na susunduin ko si Ana. Kung hindi ako nagkakamali ay 5:30 na ng hapon nang siya ay dumating. Galing na siya noon sa kanilang bahay. Wala naman daw doon ang kanyang mama kaya nakapagbihis pa siya. Noong mabasa ko ang text niya sa akin na, andito na ako, kakababa ko lang. Sabi ko sa sarili ko, eto na siya. At mula sa aking kinatatayuan, nakita ko si Ana. Naka-white t-shirt siya
at kita ko malayo pa lang nakangiti rin siya. At habang lumalakad na papalapit sa akin, pakiramdam ko, inaalog ng mabibilog niyang pagdating ang aking daigdig. Nag-tricycle kami at dahil wala naman na kaming ibang dadaanan dahil lahat inihanda ko na para focus lang kami sa isa't isa. Pagkain at kung ano-ano ay meron na sa bahay. Ang totoo niyan, meron akong pasok sa trabaho pero dahil iyon ang tatapatan ng day off ni Ana at ako ang nag-imbita sa kanya, ako na ang nag-adjust. Total, ako rin naman ang sa tingin ko ay mas makikinabang. Noong dumating kami sa bahay, kape lang muna, kwentuhan at kung ano-ano pa. Then umakyat na kami sa itaas. Madilim na rin dahil iyon ang gusto ni Ana. At sa pagdaan ng bawat segundo, grabe mga pre, ang taba at ang laki. Para siyang karpa na alaga sa pagkain at anytime ay pwede nang i-harvest at ako ang mangingisda na iyon. At siguro ko naman ay hindi ko na kailangan pang isa-isahin kung ano ang mga sumunod pa. Basta pumalaot na ako noon at ginamit ko na ang aking pana. Hindi ko lang alam kung bakit bukod sa maalat ay lasa rin siyang kalawang. Mukhang expired na yata yung dagat na kinilalagyan ng karpa mga pre. At ang hindi ko inaasahan dahil nga mabilis ko siyang napapayag na sa bahay mag-day off. Ang expected ko talaga ay butas na. Ang lagusan patungo sa kabilang buhay ay ako palang pala ang unang nakagawa noon. Hindi ko alam kung anong sumagi sa kanyang kokote at sa akin niya ipinagkatiwala. O baka naman dumating na siya sa punto ng kanyang buhay na kapag mayroong nagkagusto sa kanya basta mayroong trabaho ay ibibigay niya ang lahat. Nagtagal din ang aming relasyon to the point na inaabot si Ana ng 3 days sa bahay at pati ang aking trabaho apektado. Ang hirap talagang umalis ng bahay kapag di bali na nga. Basta ganun yon at kamuntikan pa silang magpang-abot ng aking number 1. Gulo sana yon kung nagkataon.